kahapon ay pinaputol na natin no, yung ating puno na niyog dito. So ayan ano, putol na siya. Tapos mayroon na tayo dito mga kahoy no, na gagamitin para sa pag-expand ng ating gagawing panibagong brooder no. So dito tayo mag-expand ng brooder mga 12 feet no. Yung i-adjust natin mula dyan para mas lalaki pa no yung brooding area natin. So dito sa kabila no ay pinaputol na rin natin no yung ating puno ng Jumelina dahil kulang yung ating kahoy na gagamitin. Kaya pinaputol na natin no yung ating puno ng Jumelina. Ang problema lang natin dito ay yan, nabagsakan ng sanga yung ating bubong no sa ating kulungan. So wala na tayong magagawa diyan. Ayusin na lang natin dahil hindi naman natin no alam kung babagsak dyan yung sanga. Dito na rin no, ay pinaputol na rin natin yung puno ng mangga para sa gagawin natin no, na i-expand natin itong ating kulungan. Gagawin natin itong breeding area no, breeding pen natin. So siguro gagawa tayo ng bali 5 kulungan dito no para sa ating mga breeder at i-segregate natin sila by 5. So isang inahin, isang tandang at 5 inahin yung dadalhin nila bawat kulungan. So ito no yung mga expansion na gagawin natin ngayong taon dito sa ating farms. Sana no ay magtuloy-tuloy yung expansion natin dito para na rin mas madami yung manok na mapoproduce natin dito every year. Dahil yung magiging income natin dito no ay nakabase rin kung gaano karami yung manok na ma-produce natin every year. Hopefully this year no ay pag matapos itong ating mga ginagawang mga expansion ay mas dami pa yung mga manok natin na mapoproduce dito sa farm. So ngayong araw no ay naglo-load na naman tayo ng itlog dito sa ating incubator. At ito puno-puno no yung incubator natin. So fully loaded yung incubator natin ngayon dahil sa dalawang sunod na linggo no ay nakakonekta tayo ng 222 eggs ng mga itlog sa ating mga manok. At saka meron tayong nakulikta din na 32 eggs ng mga pabo. So ito no, dito sa itaas, itong dalawang tray na ito ay ma-hatch ito ngayong February 8. So by February 5 ay ililipat natin sila no sa ating hatcher para doon natin sila ipa-hatch. Since hindi na no kasya dito doon sa ating incubator, kaya yung ibang itlog ay inilipat lang natin dito no sa ating kabilang incubator. So ayan ano, meron tayong itlog ang itlog ng pabo ay dito natin inilagay at saka yung sobra no na itlog na hindi na magkasya doon sa kabila. Simula noong isang linggo no ay unti-unti nang dumarami yung itlog na makukuha natin dito. May mga araw na nakakolekta tayo no ng mahigit 20 eggs a day at meron namang araw na nasa 15 eggs pero hindi na siya bababa no sa 15 eggs, nasa average no na 15 eggs pataas na yung itlog na makukuha natin dito sa ating mga inahin. Siguro no nagsisimula na yung peak season nila sa pangingitlog dahil nasa saktong edad na no yung mga manok natin dito. At siyempre mas maganda na yung panahon ngayon dahil ito na kasi yung pagsisimula no ng long day short night. So ito sa mga ganitong panahon no ay ito yung mga meeting season ng ating mga manok kung saan mas mataas no yung tsansa na makapag-meet sila. So ngayon no ay natapos na rin natin no na ayusin yung ating bubong ng ating kulungan no na nabagsak ng sanga. So ayan siya. So yan no, ito na lang yung kulang na ayusin natin yung kawayan kasi wala na rin tayong kawayan dito. So maghanap lang tayo no ng iba pang kawayan para ilagay dito. So sa bubong ay okay na, ayos na yung bubong natin. Hindi na tayo mamumroblema no kahit umulan pa dahil hindi na makapasok ang tubig dyan dahil naayos na yung bubungan natin.